Ayoko, ayoko sabi, umalis ka dito. Ang matinis na sigaw ng isang bata ay bumasag sa marangyang katahimikan ng mansyon ng mga Montenegro. Kasunod nito ay ang tunog ng isang bagay na nabasag at ang pagtilapon ng malamig at malagkit na likido. Napatigil sa paglalakad si Isabel Bell Bonifacio. Ang kanyang pinakamagandang bestida, isang simpleng floral dress na inipon niya ng 3 buwan para lang bilhin, ay mayroon na ngayong malaking mantsa ng kulay ubeng grape juice. Sa paanan niya, nagkalat ang mga bubog ng isang mamahaling baso. Ito na po ang pangpito. Bulong ng kasambahay sa kanyang tabi, ang mukha ay puno ng awa. Pangpitong tutor na po kayo na sinubukan ngayong buwan. Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Awa. Sa harap niya nakatayo ang dahilan ng lahat ng gulo. Isang batang babae, mga 8 taong gulang, nakasuot ng damit prinsesa. Si Sofia Montenegro, ang kanyang magiging estudyante. Ang kanyang magiging problema. Ang mga mata ng bata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa likod ng apoy na iyon, nakita ni Belle ang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pamilyar, kalungkutan. Bago pa man makapagsalita si Belle, isang malamig na boses ang narinig mula sa itaas ng malawak na hagdanan. Anong kaguluhan ito? Lahat ay napatingin sa itaas. Nakatayo roon ang hari ng kahariang ito, si Ramon Montenegro. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit. Ang mukha ay walang emosyon na parabang ang eksena sa ibaba ay isang maliit na dumilang sa kanyang perpektong mundo. Sir, pasensya na po, sabi ng kasambahay, nanginginig. Hindi siya pinansin ni Ramon. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Belle. Mula sa damit niyang may mantsa hanggang sa kanyang mga mata. Isang tingin na matalim at mapanghusga. Isang tingin na nagsasabing, isa ka na namang kabiguan. Dahan-dahan bumaba si Ramon sa hagdanan. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng awtoridad. Huminto ito sa harap ni Belle. Miss Bonifacio, I presume. Opo, sir, sagot ni Belle. Pinipilit na itaas ang kanyang noo. Tiningnan ni Ramon ang nagkalat na bubog. Pagkatapos ay ang umiiyak na tutor na tumatakbo palabas ng pinto. Mukhang hindi ka magtatagal dito. Ito na dapat ang hudyat para umalis na rin si Belle. Para sabihin, pasensya na, hindi para sa akin to. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, lumuhod siya, hindi sa harap ni Ramon, kundi sa harap ni Sofia. Nagulat ang bata, nagulat ang mga kasambahay. At sa itaas ng hagdanan, sa unang pagkakataon, nakita ni Belle ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng hari ng yelo, isang kislap ng pagtataka. Kumuha si Belle ng isang panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang kamay ni Sofia na nabasa rin ng juice. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Belle sa bata. Tumingin si Sofia sa kanya, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Ang mga prinsesa, sabi ni Belle, nakangiti, ay hindi dapat nagtatapon ng baso dahil baka makasakit sila. At ang isang tunay na prinsesa ay hindi kailanman nananakit ng iba, di ba? Hindi sumagot si Sofia. Tumingin lang ito sa kanya. Tumayo si Belle at humarap kay Ramon. Mr. Montenegro, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan ng anak ninyo ng isang guro, hindi ng isang kalaban. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Ramon na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos,
tumango ito. Tanggap ka na, sabi nito. Huminga ng maluwag si Belle. Pero isang pagkakamali lang, Miss Bonifacio. Dagdag ni Ramon, ang lamig ay bumalik sa kanyang boses. At makakaalis ka na. Mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag na may malaking bintanang salamin na tanaw ang buong sala, pinanood ni Ramon Montenegro ang unang araw ng bagong tutor. Hindi siya nagtatrabaho. Ang mga papeles sa kanyang mesa ay hindi niya ginagalaw. Ang kanyang buong atensyon ay nasa baba, sa dalawang tao sa sala, kay Sofia at sa babaeng nagngangalang Isabel Bonifacio. Sa loob ng 6 na buwan, nakakita na siya ng 7 tutor. Lahat sila magagaling sa papel. May master's degree, may mga parangal, ngunit lahat sila tumagal lang ng ilang araw. Ang iba, ilang oras lang. Lahat sila sinukuan ang kanyang anak. Pero ang babaeng ito, iba. Nakaupo si Ramon sa kanyang silya, umiinom ng kape habang pinapanood ang mga eksena sa security monitor na konektado sa iba't ibang bahagi ng bahay. Unang pagsubok, ang aklat. Nakita niya sa monitor kung paano pumasok si Sofia sa study room. Bit-bit ang isang makapal at nakakabagot na libro. Ibinagsak niya ito sa harap ni Belle. Yan daw ang ipabasa mo sa akin, sabi ng bata. Tungkol saan ba yan? Tanong ni Belle. Ewan, kasaysayan daw ng ekonomiya ng Pilipinas. Sagot ni Sofia, halatang walang interes. Inaasahan ni Ramon na pipilitin ni Belle si Sofia na magbasa. Ngunit kinuha lang ni Belle ang libro at sinabing, alam mo ba, ang ekonomiya ay parang isang malaking cake. May mga parte na masarap, may mga parte na hindi. Gusto mo, gawa na lang tayo ng sarili nating economic cake? At sa sumunod na oras, pinanood ni Ramon na may halong pagtataka kung paano ginawang isang laro ni Belle ang nakakabagot na paksa. Pangalawang pagsubok, ang daga. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, sinabi ni Sofia na kailangan niyang kumuha ng isang bagay sa kanyang bag. Pagbukas ng bag ni Belle, isang itim na laruang daga ang biglang tumalon palabas. Isang tili ang narinig ni Ramon mula sa kasambahay na naglilinis sa malapit. Ngunit si Belle hindi man lang natinag. Kinuha niya ang laruang daga. Wow! Ang galing naman ng alaga mong daga, Sofia. Alam mo ba na ang mga daga ay napakatalinong hayop? At nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga daga na para bang ito ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Si Sofia ay napanganga na lang, hindi makapaniwala. Ang plano niyang takutin ang bagong tutor ay naging isang science lesson. Pangatlong pagsubok, ang pagkain, oras ng hapunan. Gaya ng dati, nagkulong si Sofia sa kanyang kwarto at tumangging bumaba. Inutusan ni Ramon ang kasambahay na dalhan ito ng pagkain. Ngunit pinigilan sila ni Belle. Ako na po ang bahala. Pinanood ni Ramon sa monitor kung paano kumatok si Belle sa pinto ni Sofia. Hindi ito sumasagot. Kumuha si Belle ng isang maliit na unan, umupo sa sahig sa labas ng pinto ni Sofia at inilapag ang tray ng pagkain sa tabi niya. At nagsimula siyang kumain, mag-isa. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Sofia. Bakit ka dyan kumakain? Tanong ng bata. Kasi nalulungkot akong kumain mag-isa, sabi ni Belle. Pwede mo ba akong samahan? Dahan-dahan, lumabas si Sofia at umupo sa sahig sa tapat ni Belle. Kumuha ito ng isang piraso ng manok at nagsimula silang kumain. Tahimik.
Sa kanyang opisina, hindi na manilaya ni Ramon na kanina pa pala malamig ang kanyang kape. Gabi na. Patay na ang lahat ng ilaw. Naghanda na si Ramon para matulog. Paglabas niya ng kanyang opisina, napahinto siya. Sa labas ng pinto ng kwarto ni Sofia, sa parehong lugar kung saan sila kumain kanina, nakaupo sa sahig si Belle. Nakasandal ang ulo nito sa pader. Mahimbing na natutulog. May isang kumot na nakabalot sa kanya. Lumapit si Ramon. Bakit ito nandito? Isang kasambahay ang dumaan. Sir, bulong nito. Ayaw pong umalis ni Ma'am Belle. Baka daw po kasi managinip na naman si Ma'am Sofia. Gusto niya raw pong nandyan lang siya paggising ng bata. Tinitigan ni Ramon ang natutulog na mukha ni Belle. Ang mukha nitong pagod ngunit payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na hindi galit o lungkot. Isang bagay na parang paghanga. Lumipas ang isang linggo. Ang bawat araw ay isang bagong laban para kay Belle. May mga araw na tila nagkakasundo na sila ni Sofia. Magbabasa sila ng libro, maglalaro sa hardin. Ngunit may mga araw din na bumabalik ang dating Sofia, ang batang naninigaw, nagdadabog at gumagawa ng gulo. Ngunit hindi sumuko si Belle. Para sa kanya, ang bawat pag-atras ni Sofia ay hindi isang pagkatalo, kundi isang senyales na malapit na siyang makarating sa sentro ng sakit na nararamdaman ng bata. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid-aralan ni Sofia, isang bagay sa ilalim ng kama ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang sketchbook. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Pinuklat niya. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing. Mga drawing ng isang pamilya, isang masayang nanay, isang laging abalang tatay, at isang maliit na batang babae na laging nakatayo sa gitna, mag-isa. Sa mga huling pahina, ang mga drawing ay naging mas madilim. Puro anino, puro ulan. Ito pala ang mundo ni Sofia. Kinagabihan, kinausap niya si Ramon. Mr. Montenegro, sabi niya, nakita ko po ang mga drawing ni Sofia. Magaling po siya. At sa tingin ko, ito ang paraan niya para ilabas ang kanyang nararamdaman. Anong punto mo, Miss Bonifacio? Tanong ni Ramon, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Sa tingin ko po, pakakatulong kung i-enroll natin siya sa isang art class, isang lugar kung saan hindi, mabilis na putol ni Ramon. Wala siyang panahon para dyan. Ang kailangan niya ay mag-aral ng math, ng science, ng mga bagay na may kabuluhan. Pero ang sining ay isang paglalaro. Sabi ni Ramon, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay malamig. At ang kailangan ng anak ko ay disiplina, hindi paglalaro. Tapos na ang usapang ito. Tumalikod na ito isang malinaw na senyales na ayaw na nitong makipag-usap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahimik si Belle. Hindi po laro ang kalungkutan, Mr. Montenegro, sabi niya. Huminto si Ramon sa may pinto, ngunit hindi ito lumingon. At hindi po nadidisiplina ang isang pusong wasak. Kinabukasan, hindi sinunod ni Belle ang utos ni Ramon. Pagkatapos ng kanilang aralin sa math, inilabas niya ang isang set ng mga watercolor at isang malinis na papel. Ano yan? Tanong ni Sofia. Mga magic wands, sagot ni Belle. Nakangiti. Kaya nilang gawing masaya ang kahit anong malungkot na bagay. Noong una, nagatubili si Sofia, ngunit nang makita niya ang makukulay na pintura, hindi na niya napigilan ang sarili. Kumuha siya ng paintbrush. Anong gusto mong ipinta?
Tanong ni Belle. Hindi sumagot si Sofia. Nagsimula lang itong gumuhit. Isang hardin, puno ng mga bulaklak. At sa gitna, isang babaeng may mga pakpak na parang paru-paro, nakangiti. Ang ganda, sabi ni Belle. Sino siya? Si Mama. Bulong ni Sofia, ang mga mata ay nakatutok sa kanyang ginagawa. At sa unang pagkakataon mula noong dumating si Belle sa kaharian ng yelo, nakita niya ito. Isang totoong ngiti. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na nagmumula sa puso. Isang ngiti na nagbigay liwanag sa buong silid. Sa labas ng medyo bukas na pinto, nakatayo si Ramon. Pauwi na sana siya ng mas maaga. Narinig niya ang tawanan mula sa silid-aralan. Sumilip siya at nakita niya ang nangiti ng kanyang anak. Ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Ang tangiting akala niya ay kasama ng namatay ng kanyang asawa. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Natigilan ang dalawa. Ang nangiti sa mukha ni Sofia ay biglang naglaho. Anong ibig sabihin nito, Miss Bonifacio? Tanong ni Ramon. Ang boses niya ay seryoso, ngunit ang mga mata niya ay hindi galit. Ang mga mata niya ay nakatutok sa isang bagay lang, sa drawing ng kanyang asawa at sa ngiti ng kanyang anak. Inaasahan ni Belle ang isang sermon, ang isang paalala na sinuway niya ang utos ng hari, ngunit wala. Tinitigan lang ni Ramon ang drawing ni Sofia. Isang matagal na titig. Pagkatapos, tumingin ito kay Belle at sa isang halos hindi maririnig na boses, sinabi, "Ipagpatuloy ninyo." At tumalikod na ito at umalis. Mula sa araw na iyon, isang bagay ang nagbago. Hindi na ipinagbawal ni Ramon ang pagpipinta. Sa halip, tuwing hapon pagkatapos ng kanilang mga aralin, ang silid-aralan ay nagiging isang art studio at si Sofia, na dati laging galit, ay naging isang batang mas masayahin at mas madaldal. Isang gabi, umuwi si Ramon ng mas maaga kaysa sa dati. Pagpasok niya sa bahay, ang amoy na sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang amoy ng floor wax at katahimikan. Amoy ng bagong lutong cookies. Sinundan niya ang amoy papunta sa kusina. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman naisip na makikita. Si Belle at si Sofia, parehong puno ng harina sa muka, ay masayang nagtatawanan habang nagdedekorasyon ng mga cookies. Ang buong kusina ay magulo, ngunit sa gitna ng gulo, mayroong isang bagay na matagal nang nawawala sa bahay na ito. Saya. Daddy! Sigaw ni Sofia nang makita siya. Isang sigaw na hindi na puno ng galit kundi ng purong pananabik. Tikman mo, gumawa kami ng cookies. Tumakbo ito papunta sa kanya at iniabot ang isang cookie na hugis bituin. Kinuha ito ni Ramon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umupo siya sa mesa sa kusina, hindi sa kanyang ingrandeng hapagkainan, at kumain kasama ng kanyang anak. Masarap? Tanong ni Sofia. Tumango si Ramon. Sobra. Nagsimulang maging isang routine ang mga gabing iyon. Uuwi si Ramon ng maaga. Sasabay siyang kumain ng hapunan sa kanila ni Belle. Pagkatapos kumain, makikinig siya sa mga kwento ni Sofia tungkol sa kanyang mga ipininta. At pagkatapos matulog ni Sofia, maiiwan silang dalawa ni Belle sa sala. Salamat, Belle, sabi ni Ramon isang gabi. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang sofa. Para saan po? Para sa kanya, sabi ni Ramon tumango sa direksyon ng kwarto ni Sofia. Para sa pagpapangiti sa kanya. Wala po iyon, sir. Masaya po akong kasama si Sofia. Ramon na lang, sabi nito. Wala tayo sa opisina.
Nagkuwentuhan sila tungkol sa mga pangarap ni Belle na magtayo ng sarili niyang maliit na eskwelahan. Tungkol sa pagod ni Ramon sa mundo ng korporasyon. Sa mga gabing iyon, hindi sila ang amo at ang tutor. Sila ay si Ramon at si Belle lang. 2 taong parehong may pasan-pasan. Habang nag-aayos sila ng mga pinagkainan, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay habang sabay nilang inaabot ang isang platito. Isang maliit na kuryente ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Ramon nakita ni Belle ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang kislap ng paghanga. Mabilis na binawi ni Belle ang kanyang kamay. Aakyat na po ako. Ngunit ang init ng kamay ni Ramon ay nanatili sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Valeria Madrigal, ang pinsan ng yumaong asawa ni Ramon. Maganda ito, elegante, at ang bawat kilos ay perpekto. Monching, sabi nito, sabay halik sa pisngi ni Ramon. I missed you. Pumasok ito sa sala, at doon nakita niya ang eksena. Si Ramon, si Belle, at si Sofia magkakasamang nagbabasa ng isang libro sa sofa, masayang nagtatawanan, para silang isang pamilya. Ang ngiti sa mukha ni Valeria ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Ang pagdating ni Valeria ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at pumawi sa init na nagsisimula pa lang bumalot sa mansyon. Ngumiti siya ng napakatamis kay Belle. So, ikaw pala ang bagong tutor, sabi nito. I'm Valeria, tita ni Sofia. I'm so glad na may nahanap na si Monching na nakakasundo ng pamangkin ko. Ang mga salita ay mabait, ngunit sa ilalim nito naramdaman ni Belle ang isang matalim na pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagbisita ni Valeria. Lagi itong may dalang mga regalo para kay Sofia, mga mamahaling manika, mga imported na tsokolate, at lagi itong may mga papuri para kay Belle. Ngunit napansin ni Belle ang isang pattern. Kapag naroon si Ramon, si Valeria ay ang perpektong tita. Ngunit kapag silang tatlo na lang ni Sofia o kapag sila lang dalawa ng bata, nag-iiba ang tono nito. Isang hapon, habang nagpipinta sina Belle at Sofia sa hardin, dumating si Valeria. Wow, ang ganda naman yan, Sophie, sabi nito, tinutukoy ang ipinipinta ng bata. You're so talented, just like your mommy. Ngumiti si Sofia. Umupo si Valeria sa tabi ng bata. Alam mo ba, bulong nito sapat lang para marinig ni Belle. Ang mami mo, hinding-hindi niya pinalampas ang kahit isang recital mo. Kahit gaano siya ka-busy. Mahal na mahal ka niya. Hindi kumibo si Belle, ngunit naramdaman niya ang sundot sa mga salitang iyon. Isang paghahambing. Nagsimulang magbago si Sofia. Unti-unti. Isang araw habang nag-aaral sila, bigla na lang itong tumigil. Ayoko na. Pagod na ako. Pero Sophie, malapit na nating matapos, sabi ni Belle. Bakit pa kasi kailangan ko pang mag-aral? Sabi ng bata. Si Daddy naman, laging wala, laging nasa trabaho. Hindi yan totoo. Umuuwi na siya ng maaga para sa'yo. Dahil lang sa'yo? Sagot ni Sofia. Ang mga mata ay may bahid ng pagsiselos. Dati, hindi naman siya ganyan. Gabi-gabi, palihim na pumapasok si Valeria sa lumang library ng mansyon. Hindi para magbasa. May hinahanap siya. Alam niyang may itinatago si Ramon. Isang bagay na may kinalaman sa gabi ng aksidente. Isang gabi, nakita niya ito. Sa likod ng isang hilera ng mga libro ng batas,
may isang maliit na safe. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng kombinasyon. Ang birthday ni Ramon, ang birthday ni Sofia. Walang gumana. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang huling numero, ang petsa ng anibersaryo ng kasal ni Ramon at ng kanyang yumaong pinsan. Click. Bumukas ito. Sa loob, walang pera, walang alahas. Isang bagay lang, isang lumang cassette tape. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang sulat kamay sa label. Ang sulat kamay ni Ramon. Huling tawag, Elena. Elena. Ang pangalan ng kanyang pinsan. Ang pangalan ng yumaong asawa ni Ramon. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Valeria. Jackpot! Kinabukasan naramdaman na ni Belle na kailangan niyang kausapin si Ramon tungkol sa pagbabago ng ugali ni Sofia. Hinintay niya itong umuwi ng gabi na pagkatapos matulog ni Sofia. Naupo sila sa sala. Ikinuwento ni Belle ang kanyang mga napapansin. Hindi ko alam kung bakit, Ramon, sabi niya. Pero parang may bumubulong sa kanya ng mga bagay na hindi maganda. Si Valeria, sabi ni Ramon, ang mukha ay seryoso. Nararamdaman ko rin. Ang kanilang pag-aalala para kay Sofia ay muling naglapit sa kanila. Ang kanilang pag-uusap ay naging mas malalim. Hanggang sa hindi na nila namalayan, ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay unti-unti nang nawawala. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdikit, ngunit ngayon hindi na nila ito binawi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng isang bahay na puno ng mga multo, nahanap nila ang isang sandali ng kapayapaan. Isang sandali ng pag-asa. Ngunit sa itaas ng hagdanan, sa likod ng isang siwang, sa pinto, isang pares ng maliliit na mata ang nagmamasid. Nakita ni Sofia ang lahat, ang pag-uusap, ang pagdikit ng mga kamay, ang tinginan, ang kanyang tita Belle, at ang kanyang daddy. Ang mga lason na bulong ni Valeria ay biglang naging isang sigaw sa kanyang isipan. Papalitan ka niya. Kakalimutan na nila ang mami mo. Tahimik, umiiyak, pumasok si Sofia sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang nag-iisang taong sa tingin niya ay kakampi niya. Tita Valeria, hindi alam ni Ramon ang tawag na iyon. Ang tanging alam niya ay ang babaeng nasa harap niya, si Belle. Sa mga nakalipas na taon, ang buhay niya ay naging isang walang katapusang cycle ng trabaho at pag-iisa. Ang tanging kulay sa kanyang mundo ay ang kulay abo ng mga meeting at ang itim ng kalungkutan. Ngunit si Belle, nagdala siya ng mga kulay na hindi niya inaasahan. Ang dilaw ng mga sunflower na itinanim nito kasama si Sofia sa hardin. Ang asul ng mga pintura sa daliri ni Sofia. At ang pula ng mga labi ni Belle na ngayon ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Belle, bulong niya, ang boses ay puno ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Mula nang dumating ka, parang nagsimulang magkaroon ulit ng kulay ang bahay na ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang pagtanggap. Natatakot ako, pag-amin ni Ramon, isang bagay na hindi niya kailanman sinabi sa kahit kanino. Natatakot akong maging masaya ulit. Hindi mo kailangang matakot, Ramon, sagot ni Belle. Ang boses ay malambot na parang isang yakap. At iyon na ang kailangan niyang marinig. Dahan-dahan inilapit niya ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisngi nito at hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat.
ng pangungulila ng isang bagong pag-asa. Sa simula, ito ay isang pagtatanong, ngunit nang tumugon si Belle, naging isang pangako. Naramdaman ni Ramon ang pag-alis ng isang mabigat na bagay sa kanyang dibdib, ang bigat ng pag-iisa. Sa yakap ni Belle, sa halik nito, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa itaas ng hagdanan, nakita ni Sofia ang lahat, ang kanyang daddy at ang kanyang tita Belle. Naghahalikan. Ang eksenang dapat ay maganda ay naging isang halimaw sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Tita Valeria niya ay bumalik. Papalitan ka niya. Kakalimutan na nila ang mami mo. Totoo nga, ang Tita Belle niya na akala niya ay kaibigan ay isa palang mang-aagaw at ang daddy niya na nagsisimula na niyang patawarin ay isa palang taksil. Isang taksil sa alaala ng kanyang ina. Dahan-dahan, nangingilid ang mga luha, umatras si Sofia. Pumasok siya sa kanyang kuwarto at isinara ang pinto ng walang ingay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Valeria. "Tita?" sabi niya, umiiyak. "Sophie? Anong nangyari, baby?" Ang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Si Daddy at si Tita Belle." Iyak niya. "Nakita ko po sila. Naghahalikan sila. Kakalimutan na po nila si Mommy." Isang sandaling katahimikan. "Shh! Tahan na, baby," sabi ni Valeria. "Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yan. May gagawin si tita, okay? Para maalala ng lahat ang mami mo." Kinabukasan ang bahay ay tahimik. Si Sofia ay hindi lumabas ng kanyang kwarto. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Si Ramon at Belle naman, pagkatapos ng gabing iyon ay may isang bagong koneksyon. Isang koneksyong hindi pa nila pinag-uusapan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Hapon. Kakaunti lang ang tao sa bahay. Si Ramon ay nasa isang meeting sa labas. Si Belle ay nasa kusina, ipinaghahanda si Sofia ng kanyang paboritong sopas. Biglang bumukas ang pinto, si Valeria. May dala itong isang maliit na cake. "Para kay Sophie," sabi nito, nakangiti. "Anniversary ngayon ng pagkamatay ni Elena, para maalala man lang natin siya." Ang Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa buong kusina. Oo nga pala, ang araw na ito, umakyat si Valeria sa kwarto ni Sofia. "Baby, may dala ako para sa'yo." Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba silang dalawa. Si Sofia ay tahimik na nakasunod sa kanyang tita. "Munching is on his way," sabi ni Valeria kay Belle. "Let's all wait for him in the living room. Let's remember Elena together." At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Belle ang isang matinding kaba. May mali, may masamang mangyayari. Pagdating ni Ramon, ang sala ay tahimik na parang isang simbahan sa araw ng libing. Nakaupo si Sofia sa isang dulo ng sofa. Yakap-yakap ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Sa tabi niya si Valeria at sa kabilang dulo si Belle. "Anong meron?" tanong ni Ramon. Naramdaman agad ang bigat sa hangin. "Nag-aalala ako kay Sofia," sabi ni Valeria. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Masyado na niyang namimiss ang mami niya. Naisip ko, baka makatulong kung maririnig man lang natin ulit ang boses ni Elena." Kumunot ang noo ni Ramon. "Anong ibig mong sabihin?" Mula sa kanyang bag, kinuha ni Valeria ang isang lumang cassette player at isang cassette tape. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Alam niya kung ano iyon. "Valeria, huwag," sabi ni Ramon. Ang boses ay isang babala. "Bakit, Monching? Natatakot ka ba?"
tanong ni Valeria, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mong marinig ng pamangkin ko kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Tumingin siya kay Sofia. Ito, baby, para maalala mo ang boses ng mami mo. At pinindot niya ang play. Sa simula, ang maririnig lang ay ang mahinang hiss ng isang lumang tape. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Elena, ang yumaong asawa ni Ramon. Ramon, pakiusap, huwag kang umalis. Ang boses ni Elena ay nagmamakaawa, may halong pag-iyak. Napapikit si Ramon. Hindi. Si Belle ay napatingin kay Ramon, puno ng pagkalito. Si Sofia naman ay napahawak ng mahigpit sa litrato ng kanyang ina. Kasunod nito ang boses ni Ramon. Malamig, walang pasensya. Elena, napag-usapan na natin to. Kailangan kong pumunta sa meeting. Pero ang recital ni Sofia, ang unang recital niya, nangako ka. Marami pang recital, Elena. Ang deal na ito ang magsiselyo sa future ng kumpanya. Para rin ito sa kinabukasan ni Sofia. Ang kailangan ni Sofia ay ang tatay niya, Ramon, hindi ang pera mo. Ang pagtatalo ay tumitindi. Ang mga sigawan ay pumupuno sa tahimik na sala. Si Sofia ay nagsimula ng umiyak. Si Belle ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. At pagkatapos ang huling mga salita, ang mga salitang tatatak sa isipan ni Sofia habang buhay. Ang boses ni Ramon malakas at matigas. Hindi ako makakapunta. Importante to, mas importante kaysa sa resital ng bata. Isang malakas na kalabog, ang tunog ng pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Pinatay ni Valeria ang tape player. Tumingin si Sofia sa kanyang ama. Ang kaninang pagmamahal at pag-asang nagsisimula nang mabuo sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa. Isang purong, hindi nababahaging pagkamuhi. Kaya pala, bulong ng bata. Kaya pala hindi ka pumunta. Anak, sinubukang lumapit ni Ramon. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Sofia, tumatayo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan mo! Sigaw niya, ang boses ay basag sa sakit. Pinili mo ang trabaho mo kaysa kay mami, pinabayaan mo siya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala na tumama ng diretso sa puso ni Ramon. Tumakbo si Sofia, palabas ng sala, paakyat ng hagdanan, papunta sa kanyang kwarto. Narinig nila ang malakas na pagsara ng pinto. Naiwan sa sala si Ramon, nakatayo na parang isang estatwang binasag. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap sa pamamagitan ng kanyang sariling mga salita mula sa nakaraan. Tumingin si Valeria kay Belle, na nakatayo rin, hindi makagalaw sa gulat at awa. Isang ngiti, isang ngiting malamig, isang ngiting matagumpay, ang ngiti ng isang demonyo. Ang tunog ng isinarang pinto ng kwarto ni Sofia ay umalingawngaw sa buong mansyon. Isang tunog na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isang tunog ng pagtatapos. Nakatayo pa rin si Ramon sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Ang mga salita ng kanyang anak, ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay, ay paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, hanggang sa wala nang natira kundi isang malawak at masakit na kawalan. Kasalanan ko. Sa loob ng maraming taon, pilit niyang ibinaon ang mga salitang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tinabunan niya ito ng trabaho, ng galit,
ng isang malamig na pader. Ngayon, ang pader na iyon ay gumuho na at ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi ay bumabalik para lunurin siya. Monching, I'm so sorry, sabi ni Valeria, lumalapit sa kanya, ang boses ay puno ng peking awa. Hindi ko sinasadya. Akala ko makakatulong umalis ka, sabi ni Ramon, hindi nakatingin sa kanya. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat na parang isang bundok. Pero, Ramon, sinabi kong umalis ka. Ang sigaw ni Ramon ay isang sigaw ng isang hayop na sugatan. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Napaatras si Valeria sa unang pagkakataon ay nakakita ng takot sa kanyang mga mata. Mabilis itong kinuha ang kanyang bag at halos takbuhin ang pinto palabas. Nang silang dalawa, manalang ni Belle ang natira, dahan-dahang napaupo si Ramon sa sahig na parabang ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kasalanan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at doon, sa unang pagkakataon sa harap ng ibang tao, ang makapangyarihang si Ramon Montenegro ay umiyak. Isang iyak na hindi mahina, isang iyak na puno ng lahat ng luhang hindi niya iniyak sa loob ng maraming taon. Lumapit si Belle. Umupo siya sa sahig sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Ang anumang salita ay walang saysay sa harap ng ganoong klasing sakit. Inilagay niya lang ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng dampi, isang simpleng paalala na hindi ito nag-iisa. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila isang walang katapusang haba ng panahon, nag-angat ng tingin si Ramon. Ang mga mata niya ay pula at wasak. Nakita mo na, bulong nito. Nakita mo na kung anong klasing halimaw ako. Tumingin siya kay Belle. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, pagsuko. Umalis ka na, Belle, sabi nito. Umalis ka na habang may oras pa. Bago kita masira, tulad ng pagsira ko sa lahat ng bagay na hinahawakan ko. Tinitigan siya ni Belle. Nakita niya ang isang lalaking basag, isang lalaking nawalan na ng lahat ng pag-asa. Madali lang sanang tumayo, madali lang sanang umalis at iwanan ang nagibang kaharian na ito. Ngunit umiling siya. Hindi ako aalis, sabi ni Belle. Ang boses ay matatag. Bakit? Dahil ang nakikita ko ay hindi isang halimaw. Sabi ni Belle, hinawakan ang kamay nito. Ang nakikita ko ay isang amang nagdadalamhati, isang taong kailangang matutong patawarin ang sarili niya. Umiling si Ramon. Huli na ang lahat. Hindi pa, sabi ni Belle. Hanggat humihinga ka, hindi pa huli ang lahat. Tumingin siya sa direksyon ng hagdanan, kung saan nagkulong ang isang batang babae sa kanyang kalungkutan. Pero may isa lang paraan para ayusin to, sabi ni Belle. Napatingin si Ramon sa kanya. Kailangan niyang malaman ang buong kwento, sabi ni Belle. Hindi lang ang masasakit na salita sa tape na yan. Kailangan niyang malaman ang buong masakit na katotohanan. Buong gabi, nakaupo lang si Ramon sa sahig sa labas ng kwarto ni Sofia. Hindi siya kumatok, hindi siya nagsalita, naghintay lang siya. Sa loob ng kwarto, si Sofia naman ay nakayakap sa isang unan na may amoy pa rin ng kanyang ina. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kalungkutan. Si Belle ang naging tulay sa pagitan ng dalawang islang, pinaghiwalay ng isang dagat ng sakit. Kumatok siya ng marahan sa pinto ni Sofia. Sophie, ako to, si Tita Belle, sabi niya. Pwede ba akong Ay ba akong pumasok? May dala akong mainit na tsokolate.
Walang sagot. Ngunit hindi umalis si Belle. Umupo rin siya sa sahig sa tabi ni Ramon. Di niya ako haharapin, bulong ni Ramon. Haharapin ka niya, sagot ni Belle. Kailangan niya lang malaman na hindi ka aalis. Makalipas ang isang oras, at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip ang mga namumugtong mata ni Sofia. Hindi ito tumingin kay Ramon. Kay Belle ito tumingin. Papasukin mo kami, anak, sabi ni Belle. Pakinggan mo lang siya, kahit 10 minuto lang. Pagkatapos noon, kung gusto mo pa ring magalit, maiintindihan namin. Nag-atubili si Sofia, pagkatapos ay tumango. Sa loob ng madilim na kwarto ni Sofia, naupo si Ramon sa sahig. Si Belle ay tumayo sa may pinto, binibigyan sila ng espasyo. Anak, simula ni Ramon, ang boses ay basag. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi kumibo si Sofia. Totoo ang lahat ng narinig mo sa tape. Pag-amin ni Ramon. Pinili ko ang trabaho. Naging makasarili ako. Naging bulag ako. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling kwento. Pero ang hindi mo narinig sa tape, sabi ni Ramon, ay kung ano ang nangyari pagkatapos. Pagkatapos kong isara ang pinto, isang flashback, nakasakay si Ramon sa kanyang kotse, papunta sa meeting. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang umiiyak na mukha ni Elena, ang disappointed na mukha ni Sofia. Sa kalagitnaan ng daan, bigla niyang inikot ang manibela. Bumalik siya. Hindi na niya pinansin ang meeting. Ang pamilya niya ang mas mahalaga. Bumalik ako, Sophie. Sabi ni Ramon, ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Bumalik ako para sa'yo, para sa nanay mo. Pero huli na ako. Ang flashback ay nagpapatuloy. Pagdating niya sa eskwelahan, tapos na ang recital. Wala na si Elena at si Sofia. Tinawagan niya ang cellphone ni Elena. Sinabi nitong pauwi na sila. Mag-usap tayo sa bahay, sabi ni Elena. At pagkatapos, isang malakas na tunog ng preno at isang sigaw. Narinig ko ang lahat sa telepono, anak, iyak ni Ramon. Narinig ko ang aksidente. Kung sana mas maaga lang akong bumalik, kung sana hindi na lang ako umalis, hindi niya binanam. Tatapos ang sasabihin niya, napahagulhol na lang siya. Isang amang inamin ang kanyang pinakamalaking pagkakamali at pagsisisi. Dahan-dahan tumayo si Sofia. Lumapit ito sa kanyang ama at niyakap niya ito. Sorry, Daddy, iyak ng bata. Sorry po. Niyakap din ni Ramon ang kanyang anak ng mahigpit. At sa gitna ng kanilang mga luha, ang pader ng yelo na matagal na naghiwalay sa kanila ay tuluyan ng natunaw. Nang medyo kumalma na ang lahat, sabay silang humarap kay Valeria na pinatawag ni Belle. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang nagkakaisang tingin nina Ramon at Sofia ay sapat na. Umalis ka sa bahay na ito, sabi ni Ramon. At huwag ka nang babalik kailanman. Walang nagawa si Valeria, kundi ang sumunod na talo na siya. Ang lason na ikinalat niya ay naging isang gamot na muling nagbuklod sa pamilyang sinubukan niyang sirain. Nang silang tatlo na lang ang natira, ang maliit na prinsesa ay may huling tanong. Lumingon si Sofia kay Belle. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit mayroon ng pag-asa. Tita Belle, tanong nito, aalis ka na ba? Ang tanong ni Sofia ay lumutang sa hangin, na puno ng katahimikan ang silid. Tumingin si Ramon kay Belle. Ang mga mata ay puno ng parehong tanong, puno ng takot. Ngumiti si Belle.
isang ngiting puno ng init at pangako. Lumuhod siya sa harap ni Sofia. "Bakit naman ako aalis?" sabi niya. "Dito na ang tahanan ko." Hinawakan niya ang kamay ng bata. "Dito, kasama ng pinakamagaling kong artist." Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon. "At dito, kasama ng pinakamamahal kong hari." Isang malaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Niyakap niya si Belle ng mahigpit. "I love you, Tita Belle." "I love you more, prinsesa ko," sagot ni Belle. Mula sa likuran, niyakap sila ni Ramon. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Isang yakap ng isang buong pamilya. Makalipas ang 2 taon, ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi na isang kaharian ng yelo. Ang bawat sulok ay puno na ng buhay at tawanan. Ang mga pader ay napuno ng mga makukulay na pinta ni Sofia. Sa hardin, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas, ginanap ang isang simpleng kasal. Kakaunti lang ang bisita, mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang naglalakad si Belle papunta sa altar, ang kanyang flower girl ay walang iba kundi si Sofia, na ngayon ay isang masaya at bibang dalagita. Sa dulo, naghihintay si Ramon. Hindi na suot ang maskara ng isang malamig na CEO, kundi ang mukha ng isang lalaking tunay na masaya. "Sino nang mag-aakala?" bulong ni Ramon habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Belle, "na ang tutor na sinubukan kong takutin ay ang siya palang magtuturo sa akin kung paano magmahal ulit." "At sinoong mag-aakala," sagot ni Belle, "na ang halimaw na kinatatakutan ko ay isa palang prinsipe na kailangan lang ng isang halik para magising." Makalipas pa ang 1 taon, isang hapon abala si Sofia sa kanyang art studio, isang maliit na bahay na ipinatayo ni Ramon sa hardin. Nagpipinta siya, hindi na ito mga anino at ulan. Ang ipinipinta niya ay isang masayang pamilya sa isang dalampasigan. "Ate Sophie!" Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Pumasok ang isang batang babae, mga 1 taong gulang, na may buhok na kasing kulay ng kay Belle. "Zelia," tawa ni Sofia, binuhat ang kanyang nakababatang kapatid. Maya-maya pumasok si Belle, may dalang merienda, at sa likod niya si Ramon, umuwi ng maaga mula sa opisina. "Anong ginagawa ng mga reyna ko?" tanong ni Ramon. "Daddy!" Sigaw ng 2 bata. Naupo silang 4 sa sahig. Pinagsaluhan nila ang pagkain. Pinagtawanan nila ang mantsa ng pintura sa ilong ni Zelia. Habang pinapanood ni Ramon ang kanyang pamilya, ang kanyang matapang na asawa, ang kanyang talentadong panganay, at ang kanyang bungis-ngis na bunso, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Umuwi na siya. Sa wakas, nakauwi na siya. Lumingon si Belle sa kanya at ngumiti. Isang nangiting nagsasabi ng lahat. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw mula sa bintana ng art studio. Ang ginintoang liwanag ay tumatama sa kanilang 4, lumilikha ng isang perpektong larawan. Hindi isang larawan na ipininta, kundi isang larawang nabuo mula sa mga wasak na piraso ng nakaraan, pinagdugtong ng pagpapatawad, at binigyan ng kulay ng isang pag-ibig na tunay at walang hanggan.